Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ang Philippine Stock Index. So mapapansin natin na bumagsak ang ating Philippine Stock Index. Naging 6,160 na lang ito. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong mga videos, financial videos, stock market, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you. So balik na tayo. Ang PSEI bumagsak na daw. Okay, makikita natin dito naging 6,160. Dati kasi, nandito lang yan sa 6.4 pataas, no? So, dito tayo. Punta tayo dito sa 6.4. Yan. Yung 6.4 na yan, nandyan lang siya dati. Tapos, anong nangyari? Nabasag niya. Kailan niya nabasag? Yan. So, few days ago, no? Nabasag na niya. Tapos, akala natin, magpi-play lang to dito mula 6.3 or 6.2. Yan. Dito lang nagpe-play siya. Pero ang nangyari, bumaba ulit, no? Naging 6.2. Tapos bumaba ulit, naging 6.1 na. So ngayon, ang makikita natin, ang support natin next is 6.150 na. No? Ito nasa 6.150. Yan. Supposed to be dapat hanggang dyan na lang siya. Hindi na natin makikita pa na mag-ano pa siya, bumaba pa siya lalo. Kasi napakahirap na yan, yung line yan. Napakahirap na ano natin, no, anticipate natin na magkakaroon pa ng problema ulit ang mga companies natin dito sa Philippines. Ang nangyari kasi nagkasabay-sabay yung problema ng mga ito. Number one, yung sa China. So, macroeconomics natin. Nagkakaroon ng problem ang economy ng China ngayon. Number two, yung GDP. Pangit ang GDP ng Pilipinas na pinakita recently. Number three, yung reclamation. So, explain ko bakit ganun. Kasi ang Philippine Stock Index, pinakamalaki usually dito is SM at iba pang mga major na mga companies. Pero pinakamalaki kasi talaga dito yung talagang nagdadala talaga ng PSEI natin dito yung SM. Ang nangyari, may nagkaroon ng problem sa reclamation, di ba? Pinatigil ang pagre-reclaim sa Manila Bay kasi daw lalo daw magkakaroon ng baha sa Manila. Ang cons naman dito, ang pangit naman dito kasi syempre mababalitaan niya ng mga mga foreigners, mga foreign investors kasi aminin naman talaga natin, foreign investors kasi talaga ang nagpapatakbo at ang pinakamalaking share talaga. So no, makikita natin nasa 6,160, no. Sana hindi pa bumaba ito, no. Hindi niya mabasag itong 6,150. And then, meron din tayo dito sa 6,100, no, dito. Ayan, banda dyan. Saka, 6,000. Ito yung pinakamababa na pwede nang mangyari. Yan, yung tatlong yan. Sana hindi mabasag yan, kasi kung hindi, tuloy-tuloy ng pabagsak below, magpa 5,000 na tayo. Which is, napakapangit sa economy natin sa Pilipinas. Kasi ang nangyari kasi, natatakot na yung mga foreign investors kasi paiba-iba sila ng regulation. So, yung ibang companies nag-start na sila doon sa reclamation project kasi papatayuan nga daw ng mga buildings yan sa Manila Bay. And then, after some time, biglang naisip na hindi pala pwedeng matuloy. So, pag i-compare kasi natin yan sa ibang countries, yung ibang countries, pag talagang hindi pwede to begin with, hindi na talaga pwede. So, hindi masasayang yung investment kasi kung titignan natin both sides, syempre yung mga companies din na yun, for example SM, Ayala, nag-invest sila sa reclamation ng Manila Bay. Hindi naman din biro yung ininvest nila, malaking pera yan at talagang inutang din naman nila sa banks. Okay? Syempre matatakot din yung mga foreign investors dyan, mag-withdraw sila, kaya yan bumagsak na. From 6.4 na basag, naging 6.3, tapos 6.2. Tapos ngayon, 6.160. So, Friday ngayon,
baka sakaling tignan natin no, pagdating ng August 29 kasi August 28 Monday holiday. So August 29 tignan natin kung anong mangyayari, kung tuluyan na bang mababasag to. Kasi once na mabasag tong 6150 na to, pupunta na siya dito ng 61. And sana mag-play na lang dito. Sana kasi sideways na lang. Parang dito nag-sideways siya. Ayan, pag nilakihan natin, umakyat siya dito bandang early January 2023 dito. Tapos bumagsak siya. And then nag-sideways na. Ayan, sideways. Pagdating dito, August, sumabay pa. Ghost month, 'di ba? From August to September ang ghost month. So talagang nagkasama-sama talaga lahat ng mga problem no sa Pilipinas. So maghihintay sana tayo dito ng catalyst natin para umangat naman. Okay, so check natin yung PSEI natin kung sino yung mga companies na nagbagsakan ang presyo at sino naman yung mga hindi. So, nandito tayo ngayon, no? Makikita natin, ang PSEI natin, 6160. So, negative 1.05. Value, 3 billion. Mapapansin natin dito, no? Dito. Foreign, 56. Yan yung sinasabi ko na talagang mas marami talagang foreigns talaga. Tayo mo naman ang buy nila, oh. Buy nila, 1.68 billion. Ang sell nila, 2.33 billion. Mapapansin natin dito sa local, mas mataas ang buy ng local, 1.89 billion. Kasi nakikita ng mga local na sobrang cheap talaga ng valuation ng mga companies dito sa Pilipinas compared sa ibang countries. Sa Asia sa Asia lang tayo mag-compare. And ginagrab nila yung opportunity na yun. Ito namang mga foreigners, benta lang ng benta. Kasi ayaw nilang matrap. Kasi pag natrap ka dyan, ang lalaki ng mga budgets nila. Kahit yung 1% na yun, malaki sa kanila yun, diba? Kasi ang lalaki ng mga budget nila dyan. Kasi mga fund yung mga yan. Ibig sabihin ng fund, pinagsama-sama yan na mga maliliit na halaga, then pinagsama-sama. So, naging malaki. Okay, so mga institution yan. Ngayon, pupunta na tayo ngayon sa mga gainers, no? So makikita natin gainers natin Converge 1.29. Kasi naman bumaba to for the past few days. Sobrang bagsak din naman ng Converge. Okay. So ang kwento dito kasi sa Converge, isa-isahin na rin natin, nandito na tayo. Converge kasi ang hirap ng kalaban niyan. So may kalaban siyang PLDT, may kalaban siyang Globe. Kasi siya yung third player ng telco, si Converge. Medyo nahihirapan siya kasi mga kalaban niya malaking budget talaga, PLDT and Globe. PLDT backed up by MPI, Metro Pacific, and then Manny Pangilinan yan, and then Globe naman backed up by Ayala yan, mga Ayala. So ang laki talaga ng mga budget ng mga yan. Yung mga bangko naman, sige, malaking company, pautangin natin yan. Diba? Ang tawag doon, capex lang na sila ng capex. So, roll out ng 5G nila para gumanda, para naman sa kakabuti din ng mga consumers katulad natin, para may internet tayo na maayos. So, roll out. Kaya mahal talaga. Hindi naman biro ang pag-roll out. Hindi naman yan parang papatayo ka ng restaurant tapos yung restaurant mo after 10 years, yun pa rin yung restaurant mo. Halos hindi nga magbago yung menu, di ba, pag sa restaurant. For example, Jollibee, di ba? Dumadami lang yung mga branch ng Jollibee, pero Chicken Joy noon, Chicken Joy pa rin ngayon eh. Diba? Halos wala namang pinagbago, hindi naman nadagdagan yung spices ng Jollibee. Pero ang nangyari kasi sa manok ng Jollibee, lumiliit. Kasi syempre sa inflation rate natin. So, kukwento kayo sa next na videos natin. So, balik tayo kay Converge. So, yun, medyo nahihirapan yan. Pero pag tinignan kasi natin yung Converge na yan, maganda naman yung profit niya. Yun lang talaga. Negative sentiment din sa overall ng Philippine Stock Index dahil nga sa mga nangyayari sa Pilipinas, pangat ang economy. So, mag-withdrawn sila. Punta sila sa mga major players, mas malaki. For example, Globe and PLDT. Yung si Dito, wala talaga to si Dito eh. Yung hirap talaga to, yung kay Dennis Uy ito eh.
maraming mga reklamo, and then nahihirapan siya actually. So sa mga kaibigan natin dyan, no? Sa mga kasama natin mga nag-invest sa dito, nakakalungkot talaga dahil naipit sila. Okay, so kung wala ka pang dito, mas maganda medyo stay away ka muna sa dito, no? Kasi medyo mahirap na pasukin yan. Okay, so may mga kaibigan din tayo dyan na nag-invest sa dito, and then ipit sila ngayon. So wait and see na lang tayo, no, kung kayang solusyon ni Dennis Uy, no? Kasi sabi uutang daw siya, and meron siyang mga ibang mga investor na pwedeng ipasok. Okay, so next naman natin yung AP maganda rin yan kasi malakas, alam mo naman ang power natin dito sa Pilipinas. Kulang tayo sa supply. Ang AP kasi avoid this power yan, no? Sa mga nagsisimula pa lang, ibig sabihin ng AP, avoid this power. Next, AC Ayala, and then Meralco, syempre distributor yan, although may power gen na rin sila. Aboitiz, ayun yung pinaka under din ng ano yan, ng AP, no? SME, alak na naman, and then SMC, San Miguel, and then Metrobank. Ngayon, sa mga losers natin, pinakamalaw ito si JGS, no? JGS kasi, under niyan yung URC, no? Under siya ng URC, Universal Robina, and then marami kasi holdings tong JGS. Ang problem dito, kaya nagkakaganyan yan, kasi yung sa petro nila, no? Petrochemical nila, medyo hindi maganda ang earnings ng petro nila. Although ang nagdadala talaga dito, syempre yung GoTime Bank, no, umaasenso yung GoTime Bank. Yung Robinsons naman, nasama siya sa BPI, di ba? Nag-merge sila ng BPI. Kapalit ng isang seat, no? So si Mr. Gokong Wei may isang seat siya sa BPI, yun ang kapalit. Si BPI bumaba din, no? Saka Wilcon. Si Wilcon talaga, eto si BPI medyo mataas naman siya, and then bumaba lang siya ngayon, no? So kasi nga alam natin mga problem ngayon sa Ayala dahil nga ng mga negative na GDP, tas kino-concentrate na kasi ng Ayala lang dun sa talagang sa property sila, dun sila magaling talaga sa retail talaga, retail property. And then syempre yung A-rate nila, no? Okay, walang kupas yun. And then, itong Wilco, ng problem naman dyan, yung sa, nila, bumaba yung earnings din. And then, kung meron man kayong Wilco, actually, pwede naman mag-accumulate pa sa Wilco kasi sobrang cheap talaga niyan. Ngayon, bumaba siya. SMPH naman, ito, talagang, yung sa reclamation, no, yun lang ang problem nakikita kong problem ni SMPH ngayon kasi earnings niya, okay naman ang earnings ni SMPH, eh. Di ba, ang daming malls ngayon, nagbalikan na yung mga tao ngayon sa malls, di ba, gastos ng gastos. Yun ang problem ngayon, yung sa reclamation niya. Kasi yan nga sinasabi ko, kapag government nang nag-intervene, medyo mahihirapan tayo solusyonan. Ang hirap solusyonan talaga pag ganyan. Damay-damay talaga dyan, no? So, lahat talaga, mga investors, mga Filipino investors, mga foreigners. So, binagsak talaga ng mga foreigners ang nagbagsak kasi talaga nito. Nag-out na sila, early out na. Kasi nakikita nila, no, na babagsak pa lalo. Kasi ganun sila, eh. Hindi na nila hihintayin pa yan na bumagsak pa. Kasi pag hintayin nilang bumagsak pa, yung 1% na nabagsak sa kanila, sobrang laki nun. Which is ayaw nila. Kasi billions ang money nila dyan. Globe, umakyat na tong si Globe. Nasa 1,700 to, umakyat. Tapos bumaba ulit ngayon. 1.7 naging 1.8 plus. Tapos bumaba ulit. Saktong lang yan. Saktong pullback lang yan. Itong si Tel, talagang after nung nag-divs na to, 1.2 pa rin to, eh. Bumalik ulit siya sa 1.2. I doubt na mabasag niya. Ewan natin, tignan natin yung PSEI index natin kapag nagbumaba ng 1.1 yan, 6, pag bumaba ng 6,100 yan or 6,000, sure tayo dito, no? Si Tel magiging 1,000, less than 1,200 yan, no? Kasi ngayon nasa 1.2 yan, si Tel ngayon.
BDO, syempre kasama niyan si SMPH. Monde, yung problem niyan yung sa meat niya, yung sa core niya na product, hindi masyado bumenta, nalugi siya. So, na-declare naman yan JFC, sabi daw expand pa daw sila. Medyo pa downtrend, nakita ko, nasilip ko na tong chart ito. SM, syempre same lang din yan sa SMPH at RG. Okay, so yun lang. Sa mga next na pag-uusapan natin, sana tumaas-taas naman ang Philippine Stock Index natin. So, para everybody happy tayo. So, advice ko, hinay-hinay lang muna tayo. Huwag muna masyadong bibili. Although, maganda naman kasi yung mga bumabagsak, mga blue chips naman din. And, may tiwala naman tayo sa blue chips. No? So, chance na rin natin to, pero wag masyadong aggressive, no? Wag mag-panic. Steady lang tayo. Okay? So, for more financial tips and news sa stocks natin, stock market natin, please like and subscribe. Thank you.